Gumugulong ang usaping legal tungkol sa halos 57 taon na pamamalagi at okupasyon ng Israel sa lupa ng mga Palestino. Legal ba o hindi? Ang patuloy na pagsakop at kontrol ng Israel sa mga Palestino at lupain nito. Isa ito sa mga pinag-uusapan na nakapresenta sa International Court of Justice na kailangan nitong magpalabas ng kanilang advisory opinion sa usaping ito. Sa Hague, Netherlands, na kung saan ang International Court of Justice ay nagbukas ng kanilang pintuan sa mga pahayag at usapin tungkol sa legalidad ng halos 57 taon sa pagsakop ng Israel sa Palestine. Magkakaroon ng 6 na pagdinig sa ICJ, nagsimula noong Lunes Pebrero 19 hanggang Pebrero 26 ngayong taon tungkol sa usaping ito. Nasa 51 na bansa at 3 organisasyon kasama ang The League of Arab States, the Organization of Islamic Cooperation at African Union ay magbibigay ng kanilang kuro-kuro at kaisipan tungkol sa legalidad na pagsakop ng Israel. Sinimulan ang pagdinig sa ICJ sa pamamagitan ng paglatag ng posisyon ng Palestine noong Lunes at sinundan ito ng mga pahayag ng South African Union at ng ambasador ng Saudi Arabia noong Martes na pagdinig. Lahat ng usapin ay nagpapatibay sa posisyon ng Palestine at pagkondena sa ginagawang apartheid at diskriminasyon ng Israel laban sa mga Palestino. Ang kasong ito ay hiwalay sa kasong sinampa ng South Africa tungkol sa genocide. Ang kasong ito ay nakaugat sa 2022 na request ng United Nations General Assembly para sa advisory opinion galing sa ICJ tungkol sa usaping legalidad ng pagsakop ng Israel sa lupain ng Palestine. Ito ay nakahain sa 15 huwes ng ICJ para makonsidera at lumabas ng kanilang advisory opinion. Ayon sa representative ng South Africa na ang Israel occupation ay kaparehas ng apartheid na naranasan noon ng South Africa. Diin ng ambasador ng Saudi Arabia na ang turing ng Israel sa Palestino ay hindi tao kundi isa lamang na patapon na bagay. Ito ay isang uri ng diskriminasyon at apartheid. Israel ay hindi dadalo sa mga pagdinig sa ICJ, at ayon sa pinalabas na statement na nakasaad na Israel does not recognize the legitimacy of the discussion at the International Court of Justice in The Hague regarding the legality of the occupation. Ano-ano ba ang issues na sinambulat sa International Court of Justice? Una, ang issue sa legalidad na pagsakop at patuloy na pag-okupa ng Israel sa lupain ng Palestino. Pangalawa, ang pamamalagi at pagsakop ng Israel ay isang paglabag sa karapatan ng Palestino na magkaroon ng sariling pagkakakilanlan o ang tinatawag na right to self-determination. Pangatlo, ang issue tungkol sa apartheid at diskriminasyon. Pang-apat ay ang tungkol sa genocide at ethnic cleansing. Kung matatandaan, nailagay sa kamay ng Israel ang Palestine noong 1967 Mid-East War. Simula noon hanggang ngayon ay hinawakan ng Israel ang Palestine sa halos 57 taon sa pamamaraan ng military control. Naglagay ang Israel ng halos 146 settlements na kung saan ay nakatira ang halos 500 na Jewish settlers kahit sa West Bank. Ang Israel population ay lumobo ng halos 15% na kung saan ay maroon halos 700 na illegal Israel settlers sa nakalipas na 5 taon. Tinitignan din ng Israel ang East Jerusalem na kung saan ay mayroong 200,000 Israelis na naninirahan dito at sinakop ng Israelites ang halos 40% ng lupain ng Palestine. Ang sinakop na teritoryo sa West Bank at Gaza Strip ay tinitirhan ng halos 5 milyon Palestinians na nasa Israel military control na kung saan ang lahat ng aktibidad dito ng mga Palestino ay kontrolado ng military sa pamamaraan ng military checkpoints, color-coded permit system at ang separation wall. Ang buong international community ay naniniwala na ang pag-okupa ng Israel sa Palestine ay illegal at ang kanilang annexation sa East Jerusalem ay hindi kinikilala ng UN. Noong 2004 ay nagpalabas ng opinyon ang ICJ na nagsasabi na ang separation barrier na inilagay ng Israel sa East Jerusalem at West Bank ay labag sa international law. Noong Lunes ay nagsalita ang Palestinian Authority Foreign Minister Riyad al-Maliki na kung saan sinabi niya na ang pagpapalit ng gobyerno ng Israel ay nagbibigay lamang ng 3 options sa Palestino, ang displacement, subjugation at kamatayan.
Nanawagan si Maliki sa agaran pagtigil ng double standards sa paghawak sa issue ng Palestinian at ang ICJ ay kilalanin ang karapatan ng Palestine para sa kanilang sariling pagkakakilanlan o self-determination. Dagdag pa niya na, the right to self-determination does not lapse by statute of limitation and is non-negotiable, and the Israel occupation must end without conditions. Ang halos 57 na military occupation ng Israel sa Palestine ay nakaranas ang mga Palestino ng demolisyon ng bahay, curfew, pagbobomba, at targeted killings, mga pagpatay sa babae, at mga bata, na pinapaniwalaan na ito ay pamamaraan ng ethnic cleansing. Ito rin ay naglalarawan ng diskriminasyon at ethnic prejudice. Samantala, ang tagapagsalita ng Israeli Ministry of Foreign Affairs na si Lior Hayat ay kinondena ang Palestinian Authority at inaakusang sisinira ang realidad. Inuulit niya ang sentimento ng Prime Minister Office sa pagtanggi sa kapasidad at lehitimong otoridad ng ICJ na makinig at humawak ng usaping legalidad ng Israel occupation. Sa kabilang banda, ay nagpalabas ang Estados Unidos ng UN Security Council resolution sa pagtawag ng agarang ceasefire sa Hamas-Israel war at direktang tumutulig sa anumang opensiba sa Rafah. Sa draft text ng resolusyon ng Estados Unidos ay mababasa na nakasaad na determines that under current circumstances, a major offensive into Rafah would result in further harm to civilians and their further displacement including potentially into neighboring countries. Kung titingnan ng mga political analysts na ang susunod na sentro ng pag-atake ng Israel ay ang Rafah na kung saan ay mayroong 2,300,000 na Palestino. Kung mangyayari ang pag-atake sa Rafah ay magkakaroon ng humanitarian crisis. Ang draft resolution ng Estados Unidos ay ilalagay sa botohan ng 15 na miyembro 15 na council at kailangan nitong makakuha ng 9 na boto na pumapabor dito at walang veto sa tinatawag na Big Five. Ang tinatawag na Big Five ay ang US, France, Britain, Russia at China. Ang US draft resolution ay nilatag ng Estados Unidos dahil sa Algeria draft resolution tungkol sa usaping ceasefire. Ang Algeria resolution ay tinitingnan bilang isang Arab-backed resolution na pinagre-represent ng 22 Arab nations. Ang Algeria draft resolution ay nagpapakita ng grave concern over the dire and urgently deteriorating humanitarian condition. Ang Algeria draft resolution ay pinagveto ng Estados Unidos. Kung matutuloy ang US draft resolution, ito ay magiging signal sa Israel na ang kaibigan nitong Estados Unidos ay hindi susuporta sa anumang pagtawag ng Israel sa paglipat ng pamayanan ng Israel sa Gaza at sa anumang tangkang pagbabago sa teritoryo, demographic change, sa Gaza. Hindi rin pahihintulutan ang pagbawas ng teritoryo ng Gaza, maging ito ay temporary o permanente. Hindi rin papayagan ang anuman klaseng offensiba sa Rafah. Sa kabilang dako, nagkaroon ng malawakang protesta sa Tel Aviv Square, nanawagan sa pagbaba sa pwesto bilang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Bumulusok ang kanyang popularidad pagkatapos ng pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, at bilang tugon, ay ang pangmalawakan airstrikes na ginawa ng Israel, na pumatay sa halos 29,000 Palestinians, at nag-displace ng nasa 1,400,000 na tao, na kung saan ang hakbang na ginawa ng Israel ay tinawag na genocide. Isang protester ang nagsabi na, "I'd like to say to the government that you've had your time, you ruined everything that you can ruin. Now is the time for the people to correct all the bad things that you've done." Galit ang mga protesters sa kadahilanan na hindi pag-ayon ng Israel sa ceasefire, at tinawag ni Netanyahu na ang demand ng Hamas na ceasefire ay isang delusional. Mabilis ang mga pangyayari sa gitnang silangan, at walang tigil ang gyera, na kung saan habang gumugulong ang pagdinig sa ICJ tungkol sa legalidad ng okupasyon ng Israel ay patuloy na nagugutom at namamatay ang mga tao sa Gaza. Mabibigyan ba ng solusyon ang hinihintay na advisory opinion sa ICJ at sa labanan sa gitnang silangan? Kung titingnan ang advisory opinion ng International Court of Justice ay non-binding at walang legal na consequences o penalidad, ngunit ang advisory opinion ay ang magkakaroon ng political at moral na epekto lalong-lalo na sa mga kaalyado at nagbibigay suporta sa Israel. Inaasahan na ito ay maging hudyat ng kapayapaan sa gitnang silangan.
Mahalaga ang inyong opinyon, gusto naming marinig ang inyong saloobin. Magkomento sa comment section sa ibaba. Salamat po.